Maganda at masayang araw po sa inyong lahat na nandito po sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, isa pong maganda at masayang araw po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan po na nasa ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang bansa, isa pong magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan ko. At sa oras pong ito, ay naririto na naman po ang inyong Nanay Riley at magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gaano man po kabisi ang buhay ng bawat isa ngayong umaga dahil nga po sa ilang oras na lang ay sasalubungin na po natin at i-welcome ang bagong taon, ang 2025, pero uunahin po natin ang salita ng Panginoon upang sa ganon, ang Diyos po ay patuloy nating parangalan ang kanyang dakilang pangalan. Ano po? So mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ng Josue at nandito na po tayo sa chapter 17. Ang atin pong binabasa ngayon ay ang pagbabahagi ni Josue sa bawat angkan ng mga Israelita. Ano po? Pagbabahagi ng mga lupain na ipinangako ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya marami na po silang pinagdaanan, marami na silang dinigma, marami nang napatay na mga buhay para makuha nila yung ipinangako ng Diyos na lupain para sa mga lahi ng Israelita. Ano po? Kaya sa gabay at patnubay ng ating Diyos at sa pagsama ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang tulong sa bawat pagbabasa natin ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Josue chapter 17. Sabi po rito sa chapter 17, isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases sapagkat siya'y panganay ni Jose. Ibinigay ang Galaad at Basan kay Makir na ama ni Galaad, anak na panganay ni Manases sapagkat siya isang mandirigma. Binigyan din ang kanilang bahagi na sa lupain ang mga angkan ni Abiser, Helik, Asril, Sikem, Hefer at Semeda. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at puno ng kanilang angkan. Ngunit si Lofihad na anak ni Hefer at apo ni Galaad na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Panay babae ang anak niya at ang pangalan nila'y Mahela, Noah, Hogla, Milka at Tersa. Lumapit sila kay Eleazar na saserdote, kay Josue at sa mga pinuno ng bayan at sinabi, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid, kaya't binigyan sila ng bahagi tulad ng kanilang mga amain. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng 10 parte bukod sa Galaad at Basan. Sa kabila ng Jordan, binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Galaad ay nauwi sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Sikem. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa Intapus. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua. Ngunit ang bayan ng Tapua na nasa gilid ng hangganan Manases ay kabilang sa mga bayang napupunta sa lipi ni Ephraim. Ang hangganan ay nagtukoy sa ilog ng Kana sa mga baybay na may bay rito at natapos sa dagat ng Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng Batis, bagaman malapit sa mga lungsod ng Manases, anupat ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng Batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ay hangganan nila. Sa kanluran, kahanga-hanga ng lipi ni Manases ang Aser sa dulong hilaga at ang Isakar sa dakong silangan sa loob ng lupain ng Isakar at Aser ay may mga lungsod pa ring napunta. Sa lipi ni Manases ang mga lungsod sa Betsean,
at Ebleam, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Mikedo at sa kanilang mga nayon sa paligid, ngunit hindi lubusang nalupig ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananiyo, kahit noong maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila pinalayas ang mga Kananiyo, inalipin na lamang nila ang mga ito. Lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, bakit isang bahagi ibinigay mo sa amin, gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh? Sumagot si Josue, kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, magbukas kayo ng inyong matitirahan sa kagubatan sa lupain ng mga Feresyo at mga Refaita. Tumutol pa ang mga lipi ni Jose, hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kananiyo sa kapatagan sapagkat sila'y may mga karwahing bakal. Gayon din ang mga Kananiyo sa Bitsiyan, sa mga nayon sa paligid at sa lambak ng Jezreel. Sumagot uli si Josue, kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi isa ang kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulan, bagamat kagubatan pa ngayon, mahahawa ninyo at matitirhan ang buong kalawakan niyon. Mapalalayas ninyo ang mga Kananiyo kahit na sila makapangyarihan at may mga karwahing bakal. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang mga salita at ng history ng mga Israelita kung paano napunta sa kanila ang lupain na ipinangako ng ating Diyos. So, sa lahat po ng ating mga pinagdaanan na kwento ng mga Israelita, hindi po madali mga kaibigan na makarating sila sa lupang pangako ng Diyos. Napakaraming digmaan. Nandoon din yung pagsuway, nagkaroon din ng galit si Yahweh, pinatay ng Panginoon ang mga Israelita na sumuway sa kanyang salita, sa kanyang tuntunin. Kaya marami pong pinagdaanan. Yung mga nauna ng lahi, yung mga naunang taong Israelita ay marami nang namatay, at itong mga nagpapatuloy sa pagpunta sa lupang pangako ay mga huling henerasyon na ito. So yung mga nauna na nagmula sa Ehipto ay talagang inabot na sila ng kamatayan dahil 40 years po ito ang paglalakbay. Kahit man si Moises ay nawala na at marami na pong mga katuwang ni Moises ang nawala. So, yun po, gaya po din ng ating mga buhay, ang ating mga magulang, kung ating titignan sa panahon din natin, ang ating mga magulang mula sa ating mga ninuno ay sila rin nagsimula ng buhay nila, at pagkaalis o pagkawala ng ating mga ninuno, ang ating mga magulang, gaya po ng ating mga lolo't lola kapag wala na. So, mga magulang, tatay at nanay naman natin, at kung dumating man sa punto na ito namang ating henerasyon, gaya ko, ako ay senior citizen na, 61 years old na, ay matatapos din yung aking panahon dito sa lupa, pero salamat sa Diyos. Yun nga po ang sabi ko, salamat sa Panginoon, kasi dumating sa punto po na kahit anong sitwasyon ng buhay, ay meron po ako maipamamana sa aking mga anak. Meron pong kunting lupa na pinamana sa amin ng aking mga magulang, at alam po ng mga anak ko kung tag-iilan sila doon, kung ilang square meter sila. Kasi para maliwanag, para wala pong away-away. Kasi kung iiwanan na lang yung lupa na hindi na ibahagi sa bawat miyembro ng pamilya, gaya ng isang magulang, ay nagkakaroon po ng awayan o merong gulangan. Pero salamat sa Diyos dahil ang instruction nga ng Panginoon kay Moises ay maayos, kaya maayos po na pinaghahatian ng mga Israelita ang mga kalupaan na ipinangako ng Panginoon. So, ganun din po sa ating mga buhay. Ayusin din po natin ang ating pagbabahagi sa mga pamilya natin para wala pong gulo. At salamat sa Panginoon sa kanyang salita, kasi nakaka-relate din po tayo, nakakakuha din po tayo ng mga idea na nagmula sa ating Panginoon, at purihin po ang Diyos kanyang mga katalinuhan na ipinamalas kina Moises, kina Josue, at hanggang sa panahon natin ang talino, karunungan at kaalaman natin ay nagmula din sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Alam naman po ng bawat isa ngayon na
Talaga pong oras ng paghahanda para salubungin ang bagong taon at busy po ang bawat isa. Nawa po ay doon sa bakanting oras nyo po ay mapansin nyo itong aking YouTube channel upang pakinggan muli ang ating Bible reading pang 74 days na ba natin ngayon kung di ako nagkakamali. At salamat po sa ating Diyos, salamat din po sa buhay ninyong lahat, salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay nating lahat. At dito ko po muna tatapusin itong aking binabasa ngayon. Ayan, sorry po, talagang maingay po ang paligid. At ang Diyos po ang ating aalayan ng papuri, parangal sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.